beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, oo. Sino ba ang dapat sisihin kung bakit naglipala ang Pogo dito sa Pilipinas? Itong negosyo ng mga incheck, chekwa. Sino ba, Boss Mike, ang nagmamahal sa mga chekwa? Si Digong, si Sara, si Bato, si Bongo. Ba't si Bongo? Di ba in-check din yun? Go apelyido. Anyway, mga boss, eto na. Ang dami na ngang nabubulilyas yung mga mga krimeng ginagawa ng mga opisina ng Pogo. Isa na nga dyan yung trending ngayon. Etong natuklasan na ginagawa dyan ng opisina ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Uy, biruin mo sa Bamban, Tarlac. Malapit-lapit yan, Boss Mike, doon sa sa pinasara ni Digong na casino. Oo, saan ba yung Boss Mike? Diyan sa may Puntana, di ba pinasara niya yon? Kasi nga daw, may mga illegal daw doon. Baka kalaban ng kalaban nakakampi ni Digong yon. Yun naman tanong natin, di ba? Sino ba dapat sisihin dyan, Boss Mike? Si Digong. Si Digong lang naman ang nagpapasok at ng mga nagpauso talaga niyang pogo-pogo na yun. Di ba? Naglipa na ang Pogo dahil nung panahon ni Digong. Di sino sisisihin? Di si Digong. Baka may alam din si Bongo dyan. Si Bato kaya? Si Sara kaya? Di tanong natin sa kanila, oy, may alam ba kayo dyan? Grabe ka, Boss Mike. Kaya panoorin na natin. Ito na. Pasok. It just drives home the point again and again. Dapat talagang i-ban ang Pogo. Dapat lang. Magkakasamang ininspeksyon ni na Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, Senator Sherwin Gatchalian at mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Baufo Compound kung nasaan ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac na ni-raid noong Marso. Yan yung ni-raid na kung saan involved nga itong naging mayor na isang babaeng kamukha ni Sunshine, sabi ni Jan Angeles. Kung saan napapanood nyo nung panahon ninyo, hindi ko naabutan yan yung Nature Garden daw, si Sunshine. Lang yan, mayor, naging mayor na hindi alam kung saan nang galing. Sabi ko nga, mukhang galing sa planetang Martian lintik na yan o spy. Sabi nga naman ng iba, spy daw yan ng in-check. O sino ba tumulong dyan, Boss Mike? Bakit naging ganyan? Sabi din nila, yung nakaraang administrasyon. Baka naman sige, jowa ni Digong. Sige, pasok. Ipinakita sa mga senador ang mga opisina kung saan ginagawa ang iba't ibang scam. Dito tumambad ang ilang SIM cards na ginagamit para sa kanilang panluloko. Ayan yung mga sinasabi ko na madalas ito. Yung love scam, yung mga magchat-chat sa inyo, may picture na marami na sexy, maganda, parang mayaman, parang totoo. Kayo naman na na mga sawi sa pag-ibig, lalong-lalo na yung mga lalaki. Hindi lang lalaki, pati babae, Boss Mike. Nadadali dyan, ha? Mga kababayan, mag-iingat kayo. Maraming ganyan ngayon. Ginagawa. Ito pala yan. Sila pala yon. Yang Pogo, yan pala ang ginagawa para mangulimbat, para kayo iutuin, para kayo lokohin, para kayo iskamin.
Nandito tayo ngayon sa isa sa mga gusali sa loob mismo ng compound ng Zunyuan Technology Incorporated na isang pogo na niread nga ng mga otoridad noong Marso. At dito sa floor na ito makikita yung kanilang pinaka-opisina na kanilang pinagagawaan ng mga scam. At isa sa mga makikita dito yung iba't ibang notebooks gaya na lamang nito na naglalaman ng mga sinasabing script. Ayan yung mga kanilang sinasabi sa kanilang paggagawa ng mga illicit activities, kabilang na dyan ang love scam at task scam. Ay, nako! Kaya pala ang gagaling magsipag-English, merong sinusundan, no? May kodigo. Oo, ha? May kopyahan. Merong sinusundang script. Grabe, ang gagaling talaga, tatalino talaga ng mga English. Mukhang, mukhang kailangan nating, Mr. President, kailangan na yata natin paalisin lahat yung mga rito, yung mga may negosyong ganyan, no? Oo. Malamansyon naman ang mga villa kung saan naninirahan ang mga puganteng nagtatrabaho sa Pogo. Ang pugante, mga criminal sa China? Tapunan ba tayo ng criminal sa China? Yung mga criminal doon napupunta sa atin at dito ginagawa lahat yung mga kalokohan nila. Pambira, Oo, buti na lang ako. Di ako madadali dyan, oo. Kumpleto sa muebles ang mga ito, fully air-conditioned at mayroon pang Olympic-size na swimming pool. Ay, sarap! Sarap buhay! Sino ba naman ang hindi maiinganyo diyang mamuhay, wish ko lang, sana ganyan ang maging kulungan ni Digong at ni Bato at ng iba pa. Sama nyo na si Sara at si Bongo. Saan ikukulong, Boss Mike? Sa ICC. Di ba? Sige, tuloy. Ang mga kwarto, mayroon pang playpen at crib para sa mga bata. 13 villas ang nasa loob ng compound na ayon sa PAOK, tinatayang aabot sa ₱250 milyong ang halaga. Ala, grabe. Grabe, no? Nandun si Sherwin Gatchalian, si Risa Hontiveros, at iba pa. Pasok. Pinado ang PAOK na maraming hamon ngayon sa pagsawatan nila sa mga pogo, gaya ng malalim na koneksyon ng mga ito sa lugar. Kaya panawagan ngayon ng mga senador, ilagay na sa preventive suspension ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na umano'y sangkot sa operasyon ng Pogo firm. Gaya Hindi, tanggalin nyo na. Maaari nga, bitayin nyo na yung mga taksil, makapili ng bansa. Pera lang iniisip. Di ba? Yung mga yan, dapat pinagbibitay nyo na, firing squad nyo doon sa harap ni, Jose Rizal. Sa rebulto niya doon, kaysa paikot-ikot lang yung mga bantay ni doon, Jose Rizal, gamitin nyo na. Lagyan nyo ng bala yung mga nila, beng-beng nila ron. Tapos ipapila nyo yung mga yan. Tapos sama nyo na lahat. Sama nyo si Digong. Di ba? Ganun dapat ni Bamban Mayor Alice Guo na una nang itinanggi ang mga paratang. Mga seryoso at mabibigat na tanong na kailangan talagang sagutin ni na Mayor, bilang local chief executive dito sa Bamban. Pero bakit ganitong klaseng mga pangyayari ang naganap laban dun sa mga biktima, survivors o empleyado dito? At syempre may epekto kahit papano sa kabuang populasyon ng Bamban, mga constituents nila. Correct. Paano na Risha? Maring Risha, paano na kaya yung mga nakinabang dyan? Siyempre, alam mo naman yung ibang mga kababayan natin, Masakit man sabihin, pag natulungan mo ng isang beses, kala nila, yun na yun. Mabuting tao ka na. Di ba? Madaling malokot, madaling maniwala. Mayor, napakalaki ang influence niya sa isang lugar. Naging mayor ako. Yung preventive suspension ang pinakamainam para hindi ma-influensyahan. Maganda rin yan para sa kanya dahil hindi siya ma-accuse of influencing. We're still checking on that. Actually, katulong na namin dito yung DILG. Naglabas na, nag-create na ng isang task force to look into the participation o yung connivance kung meron man. Kung meron niya, sigurado.
Ito naman si kuya naman baka mamaya sangkot ka dyan ha. Sigurado na yan, meron dyan. Kayo naman talaga, oo, imbestigahan nyo ng husto. Huwag yung bibitawan. LGU and yung sindikato ng POGONET. Sa 4 na Pogo hubs na ginalugan at tinulungang i-raid ng PAOK sa iba't ibang bahagi ng bansa, karamihan sa kanila, mas marami ang mga dayuhan kaysa Pilipinong nagtatrabaho. May mga pugante at talamak ang krimen gaya ng human trafficking at pang-aabuso. Ang ilang Pilipinong na-rescue, palipat-lipat lamang din umano ng pinapasukang Pogo. Yung iba na pupunta sa mga online lending applications. Napapansin din natin na may mga tendency din to do scam. So, yun nga po kinakatakot din po ng PAOK na baka dumating ang panahon na yung mga scammers po homegrown na. Kasi nagkaroon ng technology transfer ng scamming, yung Pilipino na yung mamuhunan, sila na rin ang mga bosses. Ako, Diyos ko, oo. Delikado yun. Matututo pa yung mga kababayan natin, Di ba? Grabe. Kahit sa ibang mga jurisdictions, nagkakaroon ng mga pagre-review at posibleng pagbabago sa mga batas nila, halimbawa tungkol sa human trafficking. So aaralin din namin iyon. Magsasagawa ng pagdinig ang Senado kung saan pagpapaliwanagin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kung bakit nakalusot ang kumpanya kahit na may mga kawani itong nakaistasyon sa loob ng hub at kahit pa walang offshore gaming employee license ang mga empleyado nito. Sisimula naman na ang pagpapadeport sa mahigit 100 nahuling Chinese nationals sa April 30. Oo nga, huwag nyo na pabalikin yung mga yan, ha? O kaya dalhin nyo sa West Philippine Sea, bigay nyo doon sa mga barkong nambobomba ng tubig. Eto para sa inyo, gano'n, hagis nyo. Visit no? Anyway, mga boss. Ay, nako, kakainis talaga itong kasi si Digong. Si Digong ang may sala nito Kung hindi ba naman hinayaan itong mga inchik na itong mga katropa niya di sana walang ganito tayong problema. Napakaraming iniwang problema ni Digong kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang tinatamo pa ni Pangulong Bongbong Marcos, parang pinapalabas pang siya yung masama. Di ba? Pansinin ninyo lang. Yung mga vlogger nila, yung mga kakampi nila tulad ni Roque, yan, nila Banat Bay, nila Maharlika, at ng iba pa. Ayoko nang banggitin yung ibang mga kaibigan natin. Pansinin nyo kung tinuligsa nila itong nangyari na to. Wala kayong maririnig. Pansinin nyo. At kung meron man, paki-comment naman dyan. Para mapalakpakan natin at mapasalamatan natin kahit papano. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Muli. Ano masasabi nyo dito? Paki-comment po. Binabasa ko yan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking walang kakwenta-kwentang channel, mga kababayan, subscribe na! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.